Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw. Good morning. It's 11 o'clock in the morning, December 30, 2025. December 30, 2025. Isa araw po ng Martes ngayon. It's Tuesday. Nakapag-upload na po tayo ng video tungkol sa pag-aaral nitong Tuesday, December 30. Okay, yun po ay ang ating ibinahagi ay tungkol sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 2, mga talata 36 hanggang 40. Kung matatandaan niyo po, iyon ay pumapatungkol sa pagdadala pa rin ng mahal na ina, ng mahal na birhen at ni San Jose sa ating Panginoong Hesukristo sa templo bilang pagtupad sa kautusan. At doon sa templo, ah nakita sila ng dalawang tao, si Simeon at ng prophetess na si Ana. Okay? So yun po yung ebanghelyo noong Lunes, December 29, tungkol kay Simeon, December 30 tungkol naman kay Ana. So ngayon po, ang pag-aaralan nating Ebanghelyo, advance po ulit tayo, ay para sa araw ng Miyerkules, December 31 na po ang pag-aaralan natin. Tulad ng dati, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imparata for the protection of the family and all human life. Almighty God, our loving Father, Creator and Lover of all life, you created us in your own image and likeness. Give us the strength and courage to defend and protect marriage, the family, and all human life from the conception at the moment of fertilization to natural death. We ask your divine healing to comfort, to give us peace for all those specially suffering from marital and family problems. Grant to them forgiveness, understanding, and strength. We pray for all our leaders and legislators. Grant to them wisdom, fear of the Lord, and steadfastness to enable them to reject all proposed measures opposed to life and the family. May Mary, our most loving Mother, intercede for the Filipino people, your people, Lord God. We entrust to her this cause for the protection of life and the family. To you, O Lord, through her we consecrate the Filipino nation, our nation. We ask all this through Christ our Lord. Amen. O Mary, mediatrix of all grace and Queen of the family, pray for us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, now never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So tuloy na po tayo. Maraming salamat sa pakikiisa nyo sa ating pambungad na panalangin. Tuloy na po tayo. Share screen po ako. Ano ang ebanghelyo para sa araw ng bukas na gagamitin sa ating mga Katolikong simbahan sa pag-aaral ng salita. Okay, a liturgy of the word. So ito po ang ebanghelyo natin para sa araw ng bukas. Ito ay mula sa aklat ni San Juan, Kabanata 1, mga talata 1 hanggang 18. Yan po ang ating ebanghelyong tatalakayin, pag-uusapan at magiging tema ng aking pagbabahagi. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya
at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya, na sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nalikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. So yan po ang ating ebanghelyo. Parang isang pagpapakilala, isang introduction tungkol sa salita. Sa salita na nung una, nung pasimula pa ay naroon na, salita na kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Yun po yung nasa 1 Kabanata 1, talata 1 ng pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Okay, stop share na po tayo. Stop share na po tayo. Upang ganap na makapamuhay sa isang realidad, hindi natin maiaalis dito ang tema o buod o diwa ng isang katotohanan. Hindi natin maaring ipagmalaki na tayo'y namumuhay talaga sa isang realidad, katotohanan, kung ang ipinagyayabang naman natin o ang isinasabog natin, ang pinalalaganap natin ay mga kasinungalingan. Malaking kasinungalingan. Muli, hindi natin maipagmamalaking tunay tayong nabubuhay sa isang realidad o kung ang ating pinayayabong, ang ating pinalalaganap ay mga kasinungalingan. Ang sabihing tayo'y namumuhay sa realidad, ngunit kasinungalingan naman ang ginagawa nating patigas, ginagawa nating pundasyon, ginagawa nating buto, framework ng sinasabi nating realidad ay kasinungalingan. Yun ay kabaliwan. Yun ay kabaliwan. Kabaliwan ng sabihing namumuhay tayo sa realidad, ngunit ang muog ng sinasabi nating realidad ay kasinungalingan. Yun ay hindi
pamumuhay sa realidad, kundi isang kabaliwan. Tinatawag nating baliw ang mga taong ang mundo'y umiinog sa mga imahinasyon, sa mga hallucinations. Wala sila sa mundo ng realidad na karaniwan di naman nila ginusto na maparoon sila. Okay? Nagagalit tayo kapag nakikita nating binabago ang tunay na mga nangyari sa kasaysayan. Nagagalit tayo. Halimbawa, sa mga kasaysayan ng ating bansa o ng mundo, tinatawag natin itong whitewashing, pagtatakip. Tinatawag natin itong whitewashing o pagtatakip. Rewriting the bad history, muling pagsusulat ng masamang kasaysayan at pinagaganda natin ito sa pamamagitan ng mga kasinungalingan using deceit or lies. Rewriting the bad history and turning that bad history into good using deceit or lies. Nagagalit tayo. Sa pamamagitan ng mga kasinungalingan, pinagaganda ng iba ang isang tao, ngunit sa totoo siya'y masama. Ang isang bagay o sitwasyong masama at karumal-dumal sa pamamagitan ng kasinungalingan. Pinagaganda ng ilan. Nangyayari yan. Ginagawa nating bayani. We made heroes out of tyrants and abusers, and we call them just concerned individuals. May malasakit lang sila sa bayan. May malasakit lang sila sa bansa. Kaya nagkaganon. Someone who truly loves the country, tunay na nagmamahal sa bayan, kahit sabihing handa silang mapunta sa impyerno dahil sa mabuting dahilan. Pero anong mabuting dahilan? What good cause is there kapag masyadong marami ang mga inosenteng tao naging biktima ng sinasabi niyang for a good cause? And they are not lawbreakers. And they would say, ano lang sila collateral damage. Collateral damage lang sila. O sasabihin, isa pa nga sabi, it happens, shit happens, shit happens, collateral damage. Hindi naman sila talaga lawbreakers. Ngunit dahil sa takbo ng mga pangyayari, naging biktima sila ng sinasabing pagmamalasakit lang ng isang tao, pagmamahal lang sa bansa o bayan. So sabihin, collateral damage. And shit happens. So truly, any society can be radically damaged. Anumang lipunan ay maaari talagang masira ng todo-todo, damage or destroys kapag ang katotohanan ay inalis natin, kapag ang truth inalis natin sa tunay na takbo ng mga pangyayari. Bakit natin muling isusulat ang kasaysayan? Why rewrite the history? Usually, ginagawa ito to serve personal interest or agendas. The motives are commonly selfish, making the bad images into good sa pamamagitan nga again true lies to create an untarnished images. Okay? Ginagawa nating bayani sa pamamagitan ng kasinungalingan ang mga taong naging mapang-abuso't abusado. At sa kanilang pang-aabuso't pagiging abusado, marami ang naging biktima. Ganun talaga. May mga katotohanan ng mahirap lunukin tulad ng isang gamot, ngunit kailangang lunukin. Mas mabuti pa na sabihin mo sa akin ang isang pangit na katotohanan sa halip na pagandahin mo
ang isang pangit na katotohanan sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Tinanong ng isang asawa ang kanyang asawa minsan, mayroon ba o nagkaroon ka ba sa isang yugto ng buhay mo na pinagtaksilan mo ako? Tanong ng asawa. Sinabi ni Jesus minsan sa kanyang mga alagad, ako ang buhay, ang daan at ang katotohanan. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko lamang. Sa Ebanghelyo ngayon, nagsusumigaw ang isang katotohanan. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So ang katotohanan, ibig sabihin na may pasimula ang lahat, na Diyos ang simula, ang simula't wakas, ang Alpha at ang Omega. Naroon na ang salita at siya'y kasama ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Kung isa lamang siyang ordinaryong tao, kung isa lamang siyang nilikha, bahagi ng mga nilikha o creatures, bakit naman lilikhain ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya? Bakit naman lilikhain ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya kung isa lamang siyang ordinaryong nilikha? At sinasabing walang anumang nilikha o nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So ang katotohanan, sino ba siya? Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Sino ba siya? At ang salita ay Diyos. Pagkatapos, naging tao ang salita. Ang salita ay Diyos. At pagkatapos ay naging tao ang salita. At nanirahan, nakipamayan sa piling natin. Nakita namin ang kaliwalati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama, bugtong na anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. So klaro, kaisa-isang anak ng Ama, bugtong na anak ng Ama, naging tao ang salita, nanirahan, nakipamayan sa piling natin, salitang naging tao na nung pasimula ay naroon na siya at ang salitang siya ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So mula sa mga premise na yan, nang pasimula naroon ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Naging tao ang salita at nanirahan. Nakipamayan sa piling natin. Nakita natin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama, bugtong na anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. So mula sa mga premise na yan, paano natin babaluktutin ang katotohanan yan? Kung gugustuhin man natin baluktutin ang katotohanan, paano natin yan babaluktutin? Nang pasimula, naroon ang salita. Ang salita kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Pagkatapos, nagkatawang taong salita. Nakipamayan sa atin. Mula sa mga premise na yan, yung salita na yan is not an ordinary creature. Hindi lang isang karaniwang nilikha. Dahil sinasabi, ang salita ay Diyos. Siya ay Diyos. Paano natin babaluktutin ang katotohanan kung gugustuhin man natin baluktutin ang katotohanan? Ang pagbaluktot sa mga katotohanan ay isang napakalaki, ang karumal-dumal na kasalanan. Distortion of truth is a serious and grievous sin. The scriptures tells us
that those who goes against the truth are the Antichrist. The scripture tells us again that those who go against the truth are the Antichrist. The scriptures discusses the Antichrist primarily in the letters of John, where the term is defined by a person's relationship to the truth. Ano ang relasyon ng isang tao sa isang katotohanan? Kung i-deny niya ang katotohanan at ang katotohanan ay si Jesus, siya ay Antichrist. So specifically, the truth about who Jesus is at ang relationship ng tao sa pagtanggap sa katotohanan ito, kung mali, siya ay nagiging Antikristo. It is a person's relationship to the truth. It is a person's relationship to the truth. Kung alam natin na si Jesus ang katotohanan, sa kabila ng pagkaalam na yan, na si Jesus ang katotohanan, ang ikakalat natin ay mga kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay laban sa katotohanan. Therefore, by the same premise, Antikristo tayo. The definition of a sinungaling, of a liar. Dinudugtong ito ni San Juan, itong Antikristo, sa mga taong hindi tinatanggap ang katotohanan at niyayakap sa halip ang mga kasinungalingan. So alamin natin kung ano ang ating mga tinatanggap talaga. Ito ba'y mga kasinungalingan o ito ba'y mga katotohanan? Dahil kung kasinungalingan ang ating tatanggapin, ang ating yayakapin, ang ating palalaganapin, Antikristo tayo. Sinasabi yan sa 1 John chapter 2, verse 21 to 22. I have not written to you because you do not know the truth, but because you know it, and that no lie is of the truth. Who is a liar? Who is a liar? But he who denies that Jesus is the Christ. He is the Antichrist who denies the Father and the Son. So kapag itinakwil mo ang katotohanan, pagtatakwil mo sa anak ay pagtatakwil mo sa Ama. Kung si Jesus ang bugtong na anak ng Ama at di mo tanggap ang katotohanan tungkol kay Jesus na siya yung salita na sa pasimula siya'y nandun na siya at ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at siya'y naging tao at nakipamayan sa atin. Kung hindi mo tanggap yan at babaluktutin mo pa ang katotohanan yan at ipatatanggap sa marami bilang katotohanan, ngunit ang totoo ay kasinungalingan, nagkakasala ka ng malaki. Malaking malaki ang iyong kasalanan. You are the Antichrist. Mula din sa aklat ni San Juan, 2 John chapter 1 verse 7. For many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. Maraming manloloko ang dumating sa sanlibutan na kinakalaban at hindi sinasabi na si Jesucristo ay nagkatawang tao. Ito ang mga manloloko, the deceiver, the Antichrist. So, tatlo lang yan. Number one, sinasabi ni San Juan, sumulat siya sa atin, hindi dahil hindi natin alam ang katotohanan. Sa halip, alam natin kung anong katotohanan. At wala ditong kasinungalingan sa katotohanan ito. Sino ang sinungaling? Sila na mga nagtatakwil na si Jesucristo na si Jesus ay ang Kristo, ang manunubos. Ang nagtatakwil sa kanya na si Jesus ay siyang manunubos, siya ay Antikristo o laban kay Kristo.
Siya na itinatatwa ang Ama at ang Anak. Okay? So, tatlo lang yan. First John chapter 2 verse 21 to 22. First John chapter 4 verse 2 to 3. At Second John chapter 1 verse 7. So, ang mga kamalian, ang mga kapalpakan, ang mga kamalian, ang mga kapalpakan, ang mga kasalanan, yan ay bagay na hindi pinagtatakpan. Ang mga kasalanan, ang mga pagkukulang, ang mga pagkakamali ay mga bagay na hindi pinagtatakpan, mga bagay na hindi dapat pagtakpan sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Kailangan nating mamuhay sa isang katotohanan sapagkat katotohanan at katotohanan din ang nagpapabanal sa atin. Katotohanan na nagpapabanal sa atin. Katotohanan din na nagpapabanal sa atin. Ang mga kasalanan, ang mga pagkakamali, ang mga pagkukulang, hindi yan dapat pagtakpan o hindi yan pinagtatakpan, kundi iyan ay inaamin. Hinihinga ng awa at patawad ang mga kasalanan mula sa mga pagkakamali at kasalanan. Dapat ang pagtanggap natin dyan ay pagkatuto upang hindi na muli itong gawin as much as possible. With all our might, huwag na tayong muling magkamali. Kung minsan nagkamali na tayo, yun ang dapat gawin sa mga pagkakamali. Hindi ito wina-whitewash. Hindi ito wina-whitewash. Hindi ito pinagtatakpan. Ang masama ay ihingi natin ng tawad. Ang kasalanan ay ihingi natin ng awa at patawad. Huwag natin itong babaliwalain. Nangyari na eh. And so what? Nangyari na. Dahil sa nangyari na, hindi ka nahihingi ng patawad. Okay na yun. Basta nakaraan na yun. Tapos na yun eh. At pagkatapos tapos na tapos na nga ba talaga? Pero ang tanong na, ihingi mo ba ng tawad? Gumawa ka ba ng paraan bilang pagbabayad puri? Hindi pwedeng nagkamali ako sa nakaraan. Nagkasala ako sa nakaraan. And so, tapos na yun. Nakaraan na yun. Huwag na natin balik-balikan. Tama naman. Pero ang tanong, mula sa mga kasalanan ng iyong nakaraan, humingi ka ba ng tawad? Humingi ka ba ng awa at patawad mula sa mga kasalanan mo sa iyong nakaraan? Hindi pwedeng wag mo na lang balikan kasi tapos na. Nandun pa rin yan, existing pa rin yan. Hanggat hindi mo hihingan ng tawad. Existing pa rin yun. Tuluyan lang yang mabubura once humingi ka ng tawad. So, pasukin muli natin ang sakramento ng kumpisal. Ang sabi ang kasalanan ay parang isang masamang amoy, nabubulok na amoy, na naaamoy ng demonyo sa'yo. Ang kasalanan ay isang masamang amoy, parang nabubulok na amoy, na naaamoy ng demonyo sa iyo. Ngunit kapag ang mga kasalanan ay naihingi mo na ng awa at patawad at pinatawad ka na, ang demonyo na mapanumbat, wala na maisusumbat sa iyo. So muli, hinihikayat ko po kayo na mangumpisal. Ang pangungumpisal, regular ko pong ginagawa yun.
Hindi naman sa pagmamalaki, no? Regular ko po yung ginagawa. So, umaba na tayo ng umaba. Muli, huwag natin pagtakpan ang mga kasalanan, ang mga pagkakamalit kasalanan natin. Huwag natin pagtakpan. Huwag natin i-whitewash. Mas mabuti aminin natin. Aminin natin, hingan natin ng awa at patawad. Hindi pwedeng i-ignore na lang natin. Sabihin, nakaraan na yun eh. No need para balik-balikan. Mababalik-balikan yun dahil existing pa rin yun. Hanggat hindi mo hinihingan ng awat patawad. Humaba na po tayo ng humaba. Ang mga kasalanan ay magsilbing aral sa atin upang wag na nating ulitin. Okay? Wag nating baguhin. Wag nating baguhin ang masamang nakaraan ng kasalanan sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga kasinungalingan. Hindi sa ganyang paraan hinaharap ang mga pagkakamalit kasalanan. Mabuti't mabuti pa tayo'y magpakumbaba at humingi ng tawad, awa sa ating mga kasalanan. So, hinihikayat ko po kayo, pasukin muli natin ang sakramento ng kumpisal. Pasukin muli natin ang sakramento ng kumpisal. Ang mga kasalanan sa nakaraan ay kasalanan pa rin na nandyan hanggat hindi natin hinihingan ng awa at patawad. Magandang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. 11:32 in the morning. Magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Hanggang sa muli at sana nakapag-iwan ako muli sa inyo ng mga bagay na mapagninilayan. Nakasasama ang kasinungalingan. Sisirain nito ang ating lipunan. Wawasakin nito ang ating lipunan. It will destroy our society. It will destroy our society. We don't need to wash it up, to whitewash it up. We don't need to do that. Tanggapin natin, magpakumbaba tayo, tanggapin natin, hingan natin ng awat patawad. Dahil kung hindi, kahit nakaraan na yan, existing pa rin yan. So, pasukin po muli natin ang sakramento ng kumpisal. Paulit-ulit po ako. Magandang hapon sa inyong lahat. Brother Aaron po ito. Hanggang sa muli.